everyone, this is Teacher M and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kalingap, meron akong ibabahagi sa inyo na kwento ng buhay ng isang taong kinabibiliban ko sa kanyang kasipagan. Dito si Ate Ekang ay napakasipag. So Ate Ekang. So ngayon si Ate Ekang ay nagtrabaho dito sa school namin. Hindi ko siya employee. Kumbaga siya ay naglilinis sa mga kwarto ng mga group. Ayan. So Ate Ekang, ilang kwarto po ang nililinisan? Ano po? Bali, tatlo kaya apat sa grade 2, kaya lang po yun, hindi nakalinis. Tapos sa taas po, tatlong section po yun, kaya ganun ang ginagawa ni Ate Ekang sa araw-araw na nag-igib siya ng tubig mula sa first floor hanggang sa third floor. So yung doon sa fourth floor ay hindi na niya tinanggap kasi kumbaga hindi na niya kakayanin pang magbitbit ng mabigat ng mga balde na may tubig dahil sa medyo may edad na din si Ate Ekang and meron na din siyang karamdaman sa kanyang buhay. Siya talaga ang kauna-unahan kong napansin nang ako ay pumasok sa school na to dahil sa nagtaka ako kasi dati noon nung nasa DepEd ako, alam ko na may mga janitor, may mga janitress. Pero ngayon ay wala na pala. So, sabi ko, ano ito si Ate Ekang? Siya ba ay employed? Hindi ho siya employed, ang mga guro ang nagbabayad sa kanya. Actually, ayaw ng mga guro na gawin niya to. Kaya lang siya naman talaga ang nagpumilit na magtrabaho sa school kahit man lang linisan, walisan, punasan ang mga blackboard at mag-igib ng tubig doon sa toilet kasi hindi nakakaabot ang tubig mula sa baba hanggang doon sa taas. Pero sa ngayon ay pinaayos na ng aming principal ang aming tubig, so makakaabot na siya hanggang doon sa fourth floor. So medyo nalungkot si Ate Ekang kasi mawawala na siya ng trabaho. Pero sabi naman ng mga kaguruan, kahit magwalis-walis ka lang Ate Ekang, kukunin ka pa rin namin sa aming mga silid-aralan na taga-maintain ng kalinisan. So ayun, ang kanyang bayad ay ganun pa rin at hindi magbabago kahit hindi na siya mag-iigib dahil nakakarating na ang tubig mula sa first floor hanggang sa fourth floor. So ayun. Ilang balik ka Ate Ekang ang pababa? Ilang balik bago mapupuno yung drum? ay anim na galon no? Ay, grabe. Yung sa malalaki, 3 galon. Oh, so ilang balik yan? 6 na balik? Oo. Ay, grabe. Isang akyat nga lang ako. Hinihingal na ako si Ate Ekang pa, di ba? Na mas older siya sa akin at meron siyang nararamdaman. Di ba, no? So, yan ang kanya ginagawa sa araw-araw. Gawa mo? Maglinis sa CR. Oo, naglinis ng CR. Tapos, nagmamap. Opo. Itong dito, ikaw pa rin maglinis niyan. Yung mga nanay nila po. Mga nanay naman. Iba naman. Kaya pa po akin. Okay, yeah. So ayun, sobrang akong na-believe kay Ate Ekang dahil ginagawa niya talaga ang paraan para makatulong sa kanyang asawa para matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak dahil ang kanilang mga anak lahat ay nag-aaral at ang kanyang asawa ay isa lamang karpintero na walang permanenteng trabaho at ito ay na-assign sa Maynila. So ayun, yun ang talagang dahilan kung bakit ako ay mantig ang puso ko dito ay Ate Ekang kasi sobrang naawa ako sa kanya. Kaya napagdesisyonan ko na bilhan siya ng 10 kilong bigas at mga groceries. And niyaya ako ang aking mga co-teachers na pasayahin namin si Ate Ekang sa araw na to. Kaya ayan mga kaibigan, tunghayan ninyo ang paghatid namin ng ngiti at saya sa buhay ni Ate Ekang. Ayan ang bahay ni Ate Ekang, yung aming hatiran ng tulong at titingnan natin kung nasa loob. Yan ang aking mga kasama, si Ma'am Maureen at saka si Ma'am Weng. May dala kaming kunting bigas, ayan, at grocery kay Ate Ekang, ayan.
Shout out. Anong nangyari? Tara, katukin na natin. Si Ate Ekang. Ayan, dito ang kanyang bahay. Ayan. Ate Ekang, kumusta? Ito po mo. Meron kaming dala sa iyo kunting tulong. Ayan. Ayan. Oh. Yan ay bukal sa loob namin ibinibigay sa iyo. Ano masasabi mo, Ate Ekang? Thank you po. Ayan. Ito ang bahay ni Ate Ekang. Mama, dito kayo. So, naandito kami ngayon, Ate Ekang, sa bahay mo kasi binibisita ka namin. Dahil ikaw ay isa napakasipag. Ano? Di ba, ma'am? Opo, Oo, napakasipag. Panghiling yung mag-bit-bit na mga ganun sa taas, papunta sa taas. Oo, papunta sa taas. So, hindi alintana sa kanya yung hirap, no? Bigat. Ilang taon na si Ate Ekang? 52 po, ma'am. 52. Isipin mo, So, ayun, 52. oo. May iniinda pala siyang sakit at ikaw Nakakaigib this pa. year. Oo, nakakaigib pa siya. Anong mga pangarap mo, Ate Ekang, para sa iyong mga anak? Mag-ano po, matapos mag-pag- So, ayun, pinapasaya namin si Ate Ekang kasi nakikita namin na mukhang naiiyak na siya at saka alam namin na may problema si Ate Ekang kasi naikwento na niya sa amin minsan na ang kanyang asawa ay hindi na umuuwi sa kanilang bahay. Kaya yun, gusto namin pasayahin si Ate Ekang sa pamamagitan ng syempre pagbibigay ng mga advice, pakikipagkwentuhan sa kanya at iparamdam sa kanya na andito kami ng mga guro na nagmamahal sa iyo, Ate Ekang. So, ayun, pakinggan natin ang mensahe ni Ma'am Weng and Ma'am Maureen kay Ate Kailangan Ekang. talaga nilang layo yung isa sa kanila kasi kailangan yung sa financial para matugunan. So, isang tabi muna yung mga labing-labing. Ma'am Maureen, ano kay Ate Ekang kung sakaling magkaroon ng iba ang kanyang asawa? Narinig na natin ang payo ni Ma'am Huwag Weng. naman sana, pero kung aabot sa point na kung mambabae naman talaga kasi nature naman sa lalaki, char. Parang maalalim yung hugot ko Malalim nga, Ma'am Maureen. Sa mag-asawa naman, syempre, ipaglalaban mo kasi ikaw yung original. Tama, ikaw ang original. Ayun. Pag hindi naman ikaw ang original hindi wala nang rason para ilaban. Oo. Bakit namin yun natanong? Kasi may mga, syempre, minsan nakikita kasi namin sa Ate Ekang, medyo malungkot. Oo. Okay. Dinaopin na din niya sa na before last month ba na hindi ka nga nauwi. Syempre, bothered na siya. Kaya, pinapayuhan namin siya na kung sakaling ito ay magkatotoo, mangyari, kung anong kanyang dapat na gawin. Kaya, yun, pinapasaya namin sa Ate Ekang na binibigyan namin siya ng maging inspirasyon niya kami, no, para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ekang, anong mensahe mo sa amin sa pagbisita namin sa iyo dito? Ano po, maraming pong salamat sa inyo, Ma'am M, Ma'am Maureen, Ma'am Weng. Nakarating kayo po sa aming bahay kahit hindi pa tapos. Naiyak sa ikaw mo! Patingin nga ng iyak. Patingin nga ng iyak. Huwag kang iyak. Ang ganda kaya ni Ate Ekang, di ba? May dimple pa yan. May maganda sa Malamal tika. pa rin si Ate Ekang. Maganda. Iyon ang essence ng pagtutulungan, pagkakawang gawa, paglingap sa ating mga kapwa. Mamahihirap at medyo nawawala na ng pag-asa. So, itong video na to ay inihatid ko sa inyo para kalugdan ninyo at kapulutan ng aral at magsilbing inspirasyon sa inyong mga buhay. So, once again, this is Teacher N Channel signing off. And I hope na hindi lang to yung isang beses kung bibisitahin si Ate Ekang. I hope na maraming beses pa akong babalik sa kanya at para aabutin siya ng ngiti at saya sa kanyang mga mukha at labi. Bye everyone and God bless.